lang po itinuro sa atin yan sa Katoliko, sa Protestante, sa Jehovah, Iglesia ni Cristo. Si Manalo, ang turo, tuwing mananalangin, kailangan nakatayo. Basahin natin ang kanilang. Ikaw ba ay palaging nagdarasal sa Diyos? May mga panahon ba na naiisip mo kung dinidinig ng Diyos ang iyong mga panalangin? Mga problema ang hinaharap natin sa araw-araw na tanging sa ating dalangin lang tayo umaasa ng kaginhawaan at kasagutan. Alam ba natin na ang Panginoong Jesucristo din ay nananalangin sa Panginoong Diyos, gaya noong nananalangin siya sa hardin ng Getsemani? Bilang isang Kristiyano, napakahalaga sa atin na tayo'y dumadalangin sa Panginoong Diyos. Subalit, ang paraan ba ng ating pagtawag sa Kanya ay nakaakma din sa kung paano dapat natin siya kinikilala bilang ating nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? May mga palatuntunan ba na dapat nating isaalang-alang sa tuwing tayo'y tatawag sa Kanya? Sabay-sabay po nating tuklasin ang mga salitang nakapaloob sa Biblia at unawain ang mga aral na ito na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Paano ngayon dapat manalangin? 5:1 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Yon, ang Diyos nasa langit, ikaw naman nasa lupa. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag kang magmadali ng iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Pakauntiin mo ang iyong salita. Halimbawa, may sakit yung asawa mo. Mananalangin ka sa Diyos. O kaya lumilindol, mananalangin ka sa Diyos. Nung araw po kasi lumindol, natatandaan niyo yung malakas na lindol sa Pilipinas. Nandun kami sa may Makati. Nagkakabasag yung mga bintana dun sa Ayala Avenue. Nagbabagsakan sa lakas ng lindol. Yung katabi naming lugar doon, meron doon may sugalan doon Magdamagan yung mga nagsusugal doon. Nung lumindol, binitawan yung mga baraha. Nag-umpisa na, Ama namin sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, bigyan mo kami ng kung ano-ano, yung ulit-ulit yun, ulit-ulit. Hanggang natapos yung lindol. Ako tapos na ika. Kinuha ulit yung baraha. Tuloy yung kanilang sugal. Naisip ko, at ganon, lumilindol na, ang panalangin pa, bigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Makakakain ka ba pagka lumilindol? Tapos ulit-ulit. Naisip ko lang po, mababayat na. Kung mananalangin tayo, sabi ng Diyos, nasa langit siya, nasa lupa ka, ang layo ng distansya. Pakauntiin mo ang iyong salita. Siguro kung mananalangin ka, lumilindol, yung mga pamilya mo, inaalala mo, Panginoon, maawa ka po sa amin, sa aking sambahayan, asawa't mga anak, iligtas mo kami sa kapahamakang ito. Tapos na. Alam na ng Diyos yun, naintindihan na ng Diyos.
Pero kung halimbawa, Santa Maria ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan kung kami mamamatay. Amin. Santa Maria ina ng Diyos, panalangin mo kami. Ulit-ulitin mo, lumilindol. Sige nga po, mag-isip kayo kung tama ba sa sitwasyon na lumilindol bigay mo kami sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. No, huwag mo kaming ihatid sa tukso. Paano ka pang ihatid sa tukso nun lumilindol na nga No? Mga panalangin uncalled for, hindi marapat sa pagkataon, tapos uulit-ulitin mo, yun po ay bawal ni Kristo. At ang isang paraan para ang panalangin ay maging mabuti sa paningin ng Diyos, yan po hindi ginaganap yan para ipagparangalan. Meron po nananalangin para ipagparangalan, ipakita. Nananalangin sa daan, nananalangin sa mga kalye, nananalangin sa mga kapilya na nakabukas ang mga pintuan, ang mga bintana. Pakinggan niyo ang sabi sa 6:5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tatapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantin ka. Ayon, ang pananalangin mga kababayan, maliwanag, hindi po yan ginagana para ipakita sa tao. It is a private matter between us and our God. Hindi po yan para ipakita sa tao yung pananalangin. Kaya nakita nyo, sa ating mga coordinating centers, hindi natin ginaganap yan na para ipakita sa tao. Kaya ang mga coordinating centers natin, nagsasara tayo ng pinto, sinasarahan natin ng bintana pagka mananalangin na tayo. Hindi para ipakita sa tao na tayo nananalangin. Pag mananalangin ka, sabi ng Diyos, huwag kang gaya ng mapagpaimbabaw. Iniibig nila ang manalangin ng patayo. Bakit gusto nilang manalangin ng patayo? Sa mga sinagoga at sa mga daan, upang makita sila ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Bawal pala ni Kristo yung mananalangin ka, papakita mo sa tao. Yung mga Hudyo nung araw, ang sinagog nila, malalaki ang bintana. Kaya kung manalangin sila, imbis na sila'y lumuhod, tatayo sila para makita ng tao. Huwag ang wika kayong gagaya sa kanila. Kaya pag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Maliwanag po yun, ano? Hindi naman kailangan pilosopyahin o ipaliwanag ang salita ng Panginoon Kristo, kasi maliwanag na bawal manalangin na ang intensyon mo ipapakita mo sa tao. Marami po ngayong ganyan. Pinapakita talaga Nananalangin nilalagay pa sa telebisyon Kaya meron nagtatanong, yung nanonood sa programang Ang Dating Daan, ba't kayo, hindi kayo nananalangin pag umpisan programang Ang Dating Daan? Kasi, hindi totoo na hindi kami nananalangin, kaya lang di na namin pinapakita. Bawal kasi ng Diyos yun Sabi ng Biblia, pag mananalangin ka, huwag kang gaya ng mapagpaimbabaw na iniibig manalangin ng tayo para makita ng mga tao. Meron naman pong pahintulot ng Diyos na manalangin ng patayo. Huwag ka lang paparis dun sa mga mapagpaimbabaw na kung manalangin patayo,
para makita ng tao. Patayo ka mang nananalangin, hindi naman para makita ng tao, kundi nasa isang lugar kang masinop, sa isang lugar na hindi makita ng mga tao, hindi naman daan na parang pag lahat ng dadaan ay makikita ka. Hindi naman bawal ang manalangin ng patayo. 11:25 ni Marcos, pakinggan nyo. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Ayun. Kailanman at kayo nakatayong nagsisidalangin, magpatawad kayo, sabi ng Panginoon. Kung meron kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin din kayo sa inyong mga kasalanan. So meron pong provision sa Biblia na manalangin ng patayo. Huwag lang kagaya nung mapagpaimbabaw na kaya sila sa sinagoga ay tumatayo para makita sila ng mga tao. Mamaya makikita natin bakit ganun. Na ang mga Kristiyano, nakakapanalangin din ang patayo, pero hindi sila gaya ng mapagpaimbabaw na laging nakatayo pag mananalangin. Ulitin natin, kapatid na Daniel, ang 6:5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Yung punto na yun. Iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Kung manalangin pala sila, patayo. Ugali na nila yon, iniibig na nila, habitual na sila kung manalangin, patayo. Bakit? Alam po ba nyo, mga kapatid, na kung Kristiyano ka, dapat hindi naman lagi kang nakatayo pag mananalangin. Kaya ka lang tatayo kung walang paraan para ka makaluhod. Pero kung makakaluhod ka, dapat lumuluhod po tayo sa pananalangin sa Diyos. Pero kung hindi ka makakaluhod, pwede kang manalangin ng patayo. Huwag ka lang gagaya doon sa mga nagpapakitang tao na mga mapagpaimbabaw. Pero ang panalangin po sa Diyos, kung maaaring magagawang paluhod, luluhod tayo. Basahin natin ang 20 ng Gawa, versikulo 36. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Kita nyo, mga kababayan, ang mga unang Kristiyano pag nananalangin, naninikluhod. Ayan, yan, punto na yan. Tinatawagan ko po kayong lahat ng pansin. Katoliko, Iglesia ni Cristo, Baptist, Mormons, lahat ng iglesia. Yan hindi po itinuturo sa inyo ng mga iglesia na ang mga Kristiyano, kung manalangin sila, if the situation allows, nananalangin sila paluhod. Yung binasa po natin, kung ating titignan sa Griego, sa Bibliang ginamit na salitang original na Grego, yung salitang nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Si Pablo po at ang mga unang Kristiyano, nanikluhod, nanalangin kasama silang lahat, yung kongregasyon nila, nung nagkakatipo sila. Alam niyo po ba yung kahulugan ng salitang nanikluhod? He kneeled down. Yung po salitang he kneeled down, yung salitang kneel down, ang nakalagay po sa Grego, yung salitang hitemi. Hitemi. Ang kahulugan po nun, kapatid na Daniel, A prolonged form of a primary word, theo, which is used only as an alternate in certain tenses, to place in the widest application, literally and figuratively, properly in a passive or horizontal posture, and thus different from Greek 24:76, which properly denotes an upright and active position. ayon. Ang kahulugan pala po ng salitang titemi ay to place o ilagay mo ang iyong sarili in a
passive horizontal posture. Ang kahulugan po pala ng pagluhod sa Biblia, yung titemi, in a passive or horizontal posture. Pagka po nanikluhod, ang ibig sabihin po nanikluhod, nagtiklop tuhod. Sa talagang diretsyon Tagalog, tiklop tuhod. Pagka po ang tao'y nakatiklop tuhod, para matiklop mo ang tuhod mo, ang mangyayari po ganito. Yan po ang nakatiklop ang tuhod. Ang nasa horizontal posture ka at yung iyong mukha ay nakaharap sa lupa. Yan po. Kung nasa bahay kayo, magagawa nyo yan, mga kapatid. At kung kayo ay nasa mga pagkakatipon na malinis ang paligid, magagawa nyo yan eh. Kaya sa atin po mga coordinating centers, naghuhubad tayo ng sapatos para manatiling malinis yung pinagkakatipunan, para pag mananalangin, makakapanikluhod tayo gaya ng mga unang Kristiyano, gaya rin ng pananalangin ni Kristo. Basahin natin ang 26:39 ng Mateo, kapatid na Daniel. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ayun. Ang Panginoon Kristo nung manalangin sa halaman ng Getsemani ay, ang sabi sa Biblia sa Tagalog ay nagpatira pa. Yung salita roon na ginamit na nagpatira pa, kung babasahin natin sa English, mas madaling maiintindihan. Basahin natin, kapatid Daniel. And he went a little farther and fell on his face and prayed. He went a little farther and fell on his face. Nagpatira pa. Yung salita na yun na fell on his face, ang ginagamit sa Grego, hipto o peto. The first is a duplicated and contracted form of the second, which occurs only as an alternate in certain tenses, probably akin to 40-72, through the idea of alighting. Parang yung isang eroplanong naglalanding, ganun ang ginawa ni Kristo. Nagtiklop tuhod siya, ang kanyang mukha nasa lupa. No? Sa English, tama ang pagkakadescribe. He fell on his face and prayed. Yun din yung diwa nung sinasabi po na ginawa ng Apostol Pablo at ng mga unang Kristiyano na titemi. Yung passive horizontal posture gaya ng nag-a-alight na isang eroplanong naglalanding. Hindi na ganon. Hindi nakaganon, kundi ang naglalanding pa ganon, ano? Alighting. Ganon din yung titemi, horizontal. Ang Katoliko, vertical kung manalangin. Ang Iglesia ni Manalo, kung lumuhod, vertical din. Ganon din lahat ng halos ng lahat ng iglesia eh. Pakita natin, oh. Tingnan ninyo, kung lumuhod ang mga iglesia ni Manalo, pagka ikaw o ordinahan ni Manalo, paluluhurin ka niya sa harap mo. Ayun. Ang Katoliko, ganon din. Ang Protestante, ganon din. Sabadista, ganon din. Ang kuluhod sila, vertical. Sa Biblia po, ang pagluhod, horizontal, titemi ang ginagamit sa wikang Grego. Na ang ibig sabihin, isang aksyon ng pagpapakababa. Isang aksyon ng pagsamba o paggalang sa Diyos. Yan din po ang nasa mga akla ng matandang tipan. Basahin natin ang 95:6 ng awit. Kung magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ayon, tayo magsisamba, tayo magsiyukod. Yung po salita ro na
magsiyukod. Alam naman natin sa Tagalog yun eh. Ewan ko lang kung sa mga Bisaya at saka sa Ilocano. Pero sa Tagalog, yung salitang magsiyukod, you will bow down. Ang kahulugan nun, bow down. Basahin sa English, kapatid na Daniel. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. To kneel is the synonym of to bow down. Nasa Bibliang Ebreo po, kasi sa matandang tipan yan no? Sa Bibliang Ebreo, ang ginagamit na salita ay kaura. Ang salitang kaura, ang kahulugan po, to bend the knee. Itiklop ang tuhod. Ayun nga, mangyari, yung titemi sa Grego. Kasi itiklop ang tuhod, to bend the knee, to sink, to prostrate, to bow down self. Yan ang kahulugan. Kaya, ang magalang na pananalangin sa Diyos, lalo na pagka kayo mag-isa sa gabi, o kaya kayong pamilya, mananalangin kayo, o kaya nasa bahay kayo, ang pananalangin, mas magandang gawin nyo yung pagpapakita ng matinding paggalang sa Diyos, yung to sink or to prostrate oneself, kaura. Sa Hebrew, kaura. Sa Greek, titemi. Ang ibig sabihin, yung pinakikita natin kanina, pakita natin uli. Yan po ang posisyon ng kaura o ng titemi na maaari nating magawa sa mga bahay natin, sa kwarto mo, kung saan ka man naroon, na walang nakakakita. Pero ito, hindi po tinuro ito ng pari eh. Sasabihin mo, sila nag-aral ng 12 taon, nag-aral ng Latin, ba't hindi pinag-aralan ng Grego? Ang Biblia kasi nasulat sa Hebrew at saka sa Greek. Ang pare, nag-aral, Latin ang pinag-aralan kasi yung nung araw, yun ang paraan ng pagmimisa. Latin. Nung araw, nung bata ako, ngayon hindi na nga Latin ang misa. Yung Dominus vobiscum, secula secolorum. Amen. Sasagot yung mga ano. Ngayon wala na yun eh. Ang minaster ng mga paring Katoliko, Latin. Ang dapat sanang minaster nila, Greek and Hebrew. Kasi ang Biblia isinulat sa Hebrew at saka sa Greek. Eh kung naintindihan lang sana nila, kahit kapiraso yung Greek at Hebrew, dapat ang panalangin ng Katolikong naituro nila yung nasa Biblia. Hitemi at saka kaura. Ang ibig sabihin, pagluhod, paninikluhod, pagbabow down, pagpapatira pa sa harap ng Diyos. Tanda ng pagsamba at paggalang sa makapangyarihan sa lahat. Pag yan po ang ginamit nyo sa pananalangin, mas effective yan, mga kababayan. Yan po ang paraan ng pananalangin ng mga unang Kristiyano. Hindi lang po itinuro sa atin yan sa Katoliko, sa Protestante, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo. Si Manalo, ang turo, tuwing mananalangin, kailangan nakatayo. Basahin natin ang kanilang libro. Ayan, mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo sa page 116. Isama ninyo ang damdamin ninyo kapag nananalangin ang kapulungan. Sino man sa mga nangangasiwa ng pagsamba ang nangunguna. Tumayo kayo ng maayos at pumikit sa panahon ng pananalangin. Utos ni Manalo, tumayo kayo at pumikit sa oras ng pananalangin. Yun ang utos niya, tumayo kayo. Wala namang ganung utos si Kristo, tumayo kayo eh. Ang katunayan nga, ang mga apostol na nanalangin, nakaluhod. Kung wala silang paraan para luhod, kasi mayroong mga tiempo, halimbawa, nasa gitna ka ng bukid, no, na puro siit, paano ka namang maninikluhod doon? No? O kaya, halimbawa, nasa isang lugar kang baha, tapos puro putik, ano ka maninikluhod? Ang pinakamagagawa mo lang, manalangin ka ng patayo. Pumapayag naman ang Biblia. Huwag mo lang uugaliin, gaya ng mapagpaimbabaw, iniibig nilang manalangin ng patayo.
Ang Kristiyano pwedeng manalangin ng patayo, pero wag mo lang iibigin manalangin ng patayo. Bakit? Kasi ang mas magalang na panalangin sa Diyos, yung nakapanikluhod ka. Alam kasi namin, yun ang tamang forma ng pagpapakita ng galang sa Diyos. Kasi kagaya nung, makikipag-usap ka lang sa presidente. Di ba, no? Presidente lang ang haharapin mo. Yumuyukod ka kuminsan Maganong ka doon sa ang protocol sa England, sa Inglaterra, pag haharap ka kay Queen Elizabeth, yung reyna ng Inglaterra, kahit presidente ka ng bansa, kailangan ng protocol, inanad mo ang head mo. Papakita ka ng galang sa kanyang majesty, Queen Elizabeth II. Isa yun sa mga protocol doon. Pag dadaan ka sa harapan ng Queen, makikiano ka yung, para bang yung mga Tagalog, pag dumadaan ka sa harap ng matatanda, ikiraan po, para bang nagpapakita ka ng galang. Presidente lang, tao lang naman yan o reyna lang, tao rin yan ang Diyos pa, kakausapin mo. Dapat ipakita natin yung utmost respect, yung napakatinding paggalang, at naipapakita ng Kristiyano ito pagka ikaw ay mananalangin na susundin mo yung ginawa ni Kristo at mga apostol, na kung sila'y manalangin, they bow down, they kneel down. Ang ibig sabihin ng kneel down, itiklop ang tuhod at ikaw nga ilalabas nasa horizontal posture. Hindi kagaya ng mga iglesia ngayon, lahat naka-vertical. Meron nga mga pastor, kung manalangin, kukumpas pa Iba-iba ang mga pastor no? Pero kung talaga tayo lahat maniniwala sa Biblia, gagamitin natin yung nasa Biblia, matatama tayo lahat Kaya lang maraming pastor ngayon, ayaw ng tama, gusto mali Pinakikita ko lang to mga kababayan, hindi para atakihin sila para pakita sa inyo, ano ba yung nasa Biblia? Tapos ano ba yung ginagawa nila? Bakit magkaiba? Ang nasa Biblia ganito, ang kanila ganoon. Ang nasa Biblia ganoon, ang kanila ganito. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya po natin pinag-aaral para suriin nyo, hindi para magalit kayo sa akin. Kasi binabasa ko naman sa Biblia yung sinasabi ko Aral ng Diyos, aral ni Kristo. Kung nakakaramdam kayo ng galit, patawarin nyo na ako agad. Ba't mo naman ako kakagalitan? Sinasabi ko na nga totoo, sa akin ka pa magagalit. Yung mga nanloko sa'yo, iniligaw ka, hindi sa'yo tinuro yung totoo, hindi ka galit. Ba't kung sa nagtuturo ng totoo, nga nasa Biblia din nila, ba't doon ka magagalit? Alam nyo mga kababayan, sa buong mundo maraming galit sa akin. Dahil nga, pag nagsalita ako, tinatamaan yung mga ginagawa nila na hindi kasang-ayon sa Biblia. Wala sa Biblia. Naku, merong Katoliko, galit na galit sa akin, hahampasin ako ng tubo Dahil, ba't ko raw pinapakialaman yung kanya rosaryo? Hindi naman ako nakikialam, kapatid. Sinasabi ko lang, bawal kasi ng Diyos manalangin ng paulit-ulit. May sabi si Kristo. Halimbawa, hindi ko binasa yon, magagalit ka ba sa akin? Siyempre, kung hindi ko binabasa yon na kontra sa'yo, hindi ka magagalit sa akin. Nung basahin ko, nagalit ka sa akin, sino kinagalitan mo? Di si Kristo. Kasi siya may sabi nun sa 7, pananalangin ninyo, huwag niyong gamitin ang walang kabuluhan, paulit-ulit. Ikaw naman nga lumagay sa lagay ng Diyos, busy-busy yun. Tapos inuulit-ulit mo. At kung ano-ano pinagsasasabi mo. Patawad mga kababayan, wala akong layo na atakihin ng kahit na sino. Gusto lang maituro yung nasa Biblia na ang pananalangin sa Diyos mayroong palatuntunan, mayroong disiplina. Hindi kahit ano na lang ang gusto mong gawin, gagawin mo. Ang nanalangin, dapat maninikluhod. At pananalangin, huwag kang mag-uulit-ulit. Tapos, ano pa? Ito pa isa. 11:4-5 ng unang Korinto.
Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Tatapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Ito, isang usapin nito, mga kababayan, no? Bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Kawalang galang pala sa Diyos yung lalaki mananalangin, may takip ang ulo. Naalala ko agad yung mga Bombay, ano? Yung mga Bombay nananalangin, may takip ang ulo eh. Kita nyo? Mga kababayan, paano ngayon mangyayari? Di magagalit sa akin ng Bombay. Dahil kung itong mga taong ito ay susunod kay Kristo, aalisin ko mga takip sa ulo nitong mga ito eh. Kasi nasa Biblia eh, salita ng Diyos. Pag ang lalaki nananalangin na may takip ang ulo, niwawala ng puri ang ulo. Pag ang babae naman ang nananalangin na walang lambong o walang takip ang ulo, niwawala niya ng puri ang kanyang ulo. Kaya ang ibig palang sabihin, pag babae mananalangin, dapat may lambong. Tanong nila, pati ka, Brother Eli, yung mga babae nyo, walang lambong. Meron po lambong yan. Pag-aaralan nga po natin para malaman ninyo kung ano ba yung lambong. Na ang babae, dapat pag nananalangin, naglalambong. Pag ang lalaki naman ang mananalangin, dapat walang lambong, walang takip ang ulo. Paano ngayon ito? Magagalit ba kayo sa akin kung kayo Bombay? Sa Biblia yung binabasa ko, baka may Bombay dyan. Huwag kayong magagalit. Si Kristo nagsabi nun salita ng Diyos yun Kung babae naman ikaw, wala ka naman lambong, niwawalan mo lang ng puri ang ulo mo sa harap ng Diyos pag wala kang lambong. Sino may sabi nun? Hindi naman po ako. Ang may sabi nun po si Kristo. Ano ngayon yun? Pag nagalit kayo sa akin, mga kababayan, ang kinakagalitan nyo, hindi ako. Ang kinakagalitan nyo, si Kristo. Ngayon, baka pag nagalit kayo, hindi na kayo bumalik bukas. Bumalik kayo para maintindihan man ninyo, mga kababayan. Kasi, gaya niyan, di naman tinuturo ng ibang iglesia yan Narinig nyo na sa ibang iglesia na pag nananalangin ka, dapat nakatiklop tuhod ka. Na ang tiklop tuhod, ang magiging posisyon mo, horizontal, hindi vertikal. Narinig nyo ba yan sa iglesia ni Manalo? Ako hindi. Kasi may mga iglesia ni Manalo dyan sa ating mga kapatid Narinig nyo ba yan sa Saksinio ba? O sa Adventista, kung kani-kanino? Hindi naman Bakit? Di nila tinuturo yung talagang nasa Biblia. Kung halimbawa, di ka man marunong ng Greek. Sa English naman, tama Jesus Christ kneeled down and fell on His face. Maintindihan naman sa English. Hindi naman pwede sabihin ng Katoliko hindi nila naintindihan ng English. Halimbawa, hindi nga nila naintindihan ng Greek at saka ang Hebrew. Ba't hindi mo naman inintindi sa English na kung manalangin pala mga apostol at si Kristo, they are kneeling down and falling down on their face. Nasa English naman Tama naman ang pagkakatranslate sa English. Hindi man naiintindihan sa Tagalog o sa ibang wika, maintindihan mo naman sa English. Pero kung nagsuri ka lang ng konti, matutuklasan mo ang palangin ay hindi luhod katoliko na vertikal na 90 degrees. Iglesia ni Manalo, 90 degrees din kung lumuhod. Sabadista, Pentecostal, 90 degrees din. Lahat sila ganun Pero hindi naman pala ganun. Dapat pala horizontal. Mga kababayan, ito po nasa Biblia. Huwag kayong magagalit dahil nasa Biblia, salita ng Diyos. Kaya, yan ang isang bagay na dapat niyong mapansin, mga kababayan. Sa pananalangin lang, libu-libong iglesia, hindi tayo magkakasundo.
Bakit? Libo-libo, hindi naman sinusunod yung nasa Biblia. Ngayon, kung sila ayaw nila sumunod, kung gusto natin sumunod, mas galing. Bakit po? Mas makapangyarihan ang panalangin na ginaganap natin ang kalooban ng Diyos. Mas pakikinggan tayo ng Diyos pagka nananalangin tayo ng ganito ayon sa sinasabi ng kanyang salita. Ngayon, ang ating tanong mga kapatid ganito, bukod doon sa paluhod ang panalangin, ang babae meron dapat na lambong. Ang lalaki, walang dapat na lambong. Bakit? Tingnan nyo ngayon yung sarili nyo, mga kapatid, kapain nyo. Di ba meron tayong ulo, no? Ako may ulo ito. Mula lieg, ulo na yun eh. Tayo rin meron, tayong lahat meron. May ibig iturong espiritual ang Biblia sa atin. 11:3 ng unang Korinto. Natapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ayon, ang ulo ni Kristo ang Diyos. Si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo o pang-ulo ng bawat babae. Kaya lalabas po 4 oh. Nag-uumpisa sa babae, ang pinaka nandun sa ilalim, ang pang-ulo niya yung lalaki. Yung pang-ulo naman ng lalaki si Kristo. Yung pang-ulo naman ni Kristo ang Diyos. Kaya ang ulo ng babae ang nagre-represent sa asawa niya. Yung ulo ng lalaki ang nagre-represent kay Kristo. Yung ulo naman ni Kristo ang nagre-represent sa Diyos Ama. Yan po ang bahabagdan ng karapatan o ng poder sa iglesia. Sa iglesyang totoo. Ang babae, kaya kailangang maglambong, ipinakikitang yung ulo niya, iginagalang niya, may nakakasakop pa sa kanya. May nakakasakop sa babae, ang lalaki, kaya yung lambong simbolo ng kanyang pagpapasakop kay Kristo. Kasi ang ulo ng babae, yung pang-ulo niya yung lalaki ang pang-ulo niya si Kristo. Kaya kung ang simbolo ng ulo ng babae ay yung lalaki na kanyang asawa, pag nilambungan niya yon, ipinakikita niya yung asawa niya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Yan po ang kahulugan ng lambong. 7 kapatid na Daniel. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kaniyang ulo. Palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kaniyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Ayan, babasahin po natin sa English yan para sa hindi nakakaintindi ng Tagalog. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God. But the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angel. Maliwanag mga kababayan, meron tinuturo rito ang mga apostol ni Kristo na pagka mananalangin ang babae, dapat meron siyang tanda ng kapamahalaan sa ulo o ang lambong. Pag mananalangin naman ang lalaki, dapat wala siyang lambong sa ulo. Kasi niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo.
Ang babae pag naglalambong, nilalagyan niya ng kapurihan ng kanyang ulo. Ang simbolo ng ulo ng babae ang kanyang asawa o ang lalaki. Ang simbolo ng ulo ng lalaki ay si Kristo. Ngayon, ano ang kahulugan nito, mga kababayan? Bakit pag mananalangin tayo, dapat pag lalaki walang lambong? Ang babae naman, pagka naman walang lambong ang ulo, walang takip ang ulo, niwawalan niya naman puri ang kanyang ulo. Isa itong problema na dapat nating ma-solve sa Biblia. Ang aral ng Panginoong Hesukristo, ang pinakamahalagang aral na dapat nating malaman at maunawaan habang tayo'y nagpapatuloy sa ating araw-araw na buhay. Maglaan tayo ng panahon na kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at idulog sa Kanya ang lahat ng ating mga agam-agam at mga suliraning hinaharap. Hayaan nating patuloyin ang ating nag-iisang Panginoong Hesukristo sa ating mga puso at sa ating buhay. Maraming salamat po.